Yes, wala, as in wala. Walang indoors. Wala po. Hindi mag-start uli kami, mga logbooks. So lahat ng patients, ililista uli. Susulat. Pati yung mga bata na mga magpapabakuna, start kami from zero uli. Sira-sira ang lahat ng outlet ng kuryente. Inubos ang mga kawad ng main breaker, basag ang salamin ng pinto, pati aircon dito, pinagsisira din. Gato ang kondisyon ng 4 na palapag na gusaling ito sa Barangay West Rembo sa Taguig City ng datna ng mga health worker ngayong araw. Sa unang pagkakataon matapos ang mahigit isang taon ng isara ng Makati, muling binuksan ngayong araw ang mga barangay health center sa Enlisted Men's Barrio o EMBO Barangays. Ito'y matapos maglabas ng kautusan ng Regional Trial Court ng Taguig noong May 5, 2025 na nag-uutos sa Makati. Ilipat sa Taguig ang lahat ng pampublikong pasilidad sa mga EMBO Barangay. Kabilang dito ang health center, multipurpose building, covered court, parke at barangay hall. Wala ring mga records at dokumento na inendoso ang mga dating namamahala sa mga health center. Sa kabila ng ganitong kondisyon ng barangay health center, tuloy ang pagbabalik serbisyo sa mga health center. Gumawa ng paraan yung electrician, so meron dyan sa may poste, nakikabit lang for temporary use para lang may magamit. Tapos ginagawa nila yung mga switches, no, tsaka yung mga outlet para lagyan ng wirings. So marami ng pasyenteng nagpunta kanina umaga. Actually, after lunch, natapos na eh. Kasi araw kasi ng bakuna ngayon, although wala kaming tinatanggihan, kaya kung may pumunta, tinitingnan namin. Ikinatuwa naman ng mga residente ng EMBO Barangay ang muling pagbabalik serbisyo sa kanilang mga health center. Ay, di siyempre masaya kasi malapit na, hindi na kami lalayo. Konting lakad lang, pwede na kami magpa-check up, may gamot na. O, hindi kagaya nung nasa malayo pa kami, ang tagal. Abuti pa kami ng tanghalian. Ikagaya ngayon, kahit ngayon pumunta ako, pwede na ako magpa-check up kasi may doktor na. Mas okay na po kasi mas malapit nang hindi na pupunta-punta pa ng malayo. Bakit? Gaano bang hirap nyo dati? Ilang commute po papunta ron Kaya mahirap po. Ang senior citizen na si Tatay Rafi, may maintenance na siyang gamot. Bukod sa natatakot na malaman ang kanyang sakit, aminado rin siya na tinatamad magpatingin dahil nalalayuan sa catchment area sa Port Bonifacio. Yan na po ang mas maganda na buksan na. Okay, hindi nalalayo po na pag hinahatid sundo sa malayo. Okay, maayos na ngayon. Nahirapan po yung yung mga pa-check up yung mga matanda na ta. Siyempre, mag-aalis kukunin dyan, mapunta doon sa malayo na. Ang pag-uwian niya ng mga matatanda o kagantong mga mainit, nahihirapan. Talaga pong kawawa po yung mga pasyente, lalo na po yung mga senior. Kasi po minsan, di ba yung service namin, dapat yung capacity lang, nag-uunahan sila. So yung na-accommodate ko naman, yung iba naman, pag hindi kasya, babalikan sila kung gusto, willing sila maghintay. Mula nang isara ang mga health center sa EMBO Barangay, kailangan pang hakutin sa ibang barangay ng Taguig ang mga pasyente para sa mga serbisyong medikal na kanilang pangangailangan. Limitado rin ang sasakyan na 12 hanggang 14 ang capacity at kailangan din nilang makipagsiksikan sa ibang barangay. Yung mga kwento nila na nahihirapan sila since limited lang syempre ang kasya sa service, sa shuttles natin. So, minsan naghihintay hindi sila sanay na maghintay, no? And you have to wait kasi syempre pagpunta nila dun sa catchment centers nila, hindi lang sila ang i-accommodate, meron ding iba. Now, since nasa barangay na nila, so dito na po sila, malapit lang, natitignan na po agad. Bukod sa check-up, may libreng gamot na rin sa mga barangay health center at iba pang laboratorio kung kinakailangan. Aabutin ng mahigit 1 linggo bago tuluyang maayos ang kuryente sa Barangay West Rembo. Samantalang minor repair na lamang ang gagawin sa mga health center ng ibang barangay. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.